Hoy. Gumising ka, Dante. Gising. Anong oras na? Pasensya na kung medyo nahuli ako sa usapan nating dalawa, Dante. Alam mo, nagkaroon lang kasi ng konti problema yung kliyente ko kanina. Tony. Ha? Ako to, Tony. Si Ernest. Hindi mo na ba naalala? Posible bang maalala mo ang isang tao na nasa unang mo palang pagkakataon nakita? Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw talagang Tony na kilala ko dati pa. Hindi ako pwedeng magkamali. Naintindihan ko kung ayaw mong alalahanin. Napakasama nang nangyaring yun. Pero sa wakas, kayong dalawa ng iyong ina, Tony. Magkakaroon na rin ng katarungan. Nakita ko na rin ang ebidensya. Yun ang makakapagpatunay. Nakagagawa ng mga jablo, mga nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Mission 8. Once upon a time. Para sa'yo. Ay nako, ano ba naman to? Nahuli ka na nga sa usapan, tapos sasabihin mo hindi ito tungkol sa trabaho. Isa pa, ano bang pinagsasabi ng lalaking yun, Morrison? Sinaalala mo pala yun. Marami kasi napakawiyadong bagay na sunod-sunod na nangyayari. 20 taon na nakakaraan. Nagkaroon ng malaking sunog malapit sa daungan sa syudad ng Morris Island at nabuo ang lahat ng mga kabahayan. Nasawi ang halos lahat ng naninirahan. Kakaunti lang ang nakaligtas. Pero ang isang nakaligtas, nagbigay ng mga ulat pagkatapos na nangyari. Isang malaking puwersa daw ng mga diablo sumugod bago masunog ang buong syudad ng mga oras na yon. Pero walang naniwala sa mga sinabi ng taong yon. Oo nga, Morrison. Yun ang tao nakaligtas sa nasabing sunog. Yun ba yung Tony na sinasabi niya? Nakaligtas din ang kanyang ina. May nabanggit siya tungkol sa katarungan. Sinabi pala ng iba, ina ni Tony ang nagsimula ng sunog at hindi maganda ang trato at pakikitungo ng ibang tao sa kanya. At ano nga pala ang nangyari sa ina ni Tony? Iniwan niya ang syudad at sinama si Tony nung bata pa. At ako pala yung batang si Tony noong mga panahon yun. Grabe. Ano bang iniisip niya? Paano mo nga pala binuo ang istorya? At paano ako naging si Tony para sa taong yun, Morrison? Nakatanggap ako ng tawag. Sinabi ng tumawag na gusto niya makilala ang isang devil hunter na si Tony. At syempre naman, Dante, ikaw lang nag-iisang devil hunter na kilala ko. Dante, sabihin mo, wala ka bang naalalang kahit ano sa pangalang Tony? Maligayang pagbabalik, Tony. Sinabihan ako ni Mr. Morrison tungkol sa pagdating mo. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Ang totoo, hindi ko naman talaga ginustong bumalik. Oo, alam ko yan. Pero natutuwa pa rin ako.
nakabalik ka na. Halika, sumunod ka na. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako si Tony na dati mong kakilala. Naintindihan ko na gusto mong itago ang totoo mong pangalan. Pero huwag ka mag-alala. Alam mo ba, may ilang tao na lang ang natitira dito na nakakaalala pa ng insidente 20 taon na nakakaraan. Ang mga taong kagaya ko na pilit sinisiwalat ang katotohanan sa lahat. Pinagtatawalan lang ng ibang taong narito. Hindi na mahalaga ang tungkol doon. Sabihin mo, No? kanina mo narinig yung tungkol sa akin. Ilang tao lang ang nakakaalam tungkol sa tunay kong gawain. Tungkol sa pagiging devil hunter? Narinig ko lang yun isang araw sa isang tao sa circus. Sige, dalhin mo ako sa lugar kung nasaan ang circus. Sige, sabi mo eh. Kung ganun, ikaw pala yan. Ganyan ka ba makipaglaro? Teka, bakit ka naglabas ng baril dito? Binabati ko lang naman siya. Naging malakas ka na pala ngayon. Nakakagulat. Mukha yatang walang show ang circus sa araw na to. Halika na. Oo nga pala, Tony. Matutuwa ang guro natin kapag nakita ka niya. Guro? Kung gusto mong maglaro, hanapin mo lang ako. Narito na kami, Miss Margaret. Nagbalik na sa wakas si Tony dito. Tony! Tinatawag niya ako sa pangalang yon dahil yun ang gusto niya. Ayaw kasing isiwalat ni Tony sa lahat ang totoo niyang pagkatao. Naiintindihan ko naman yan. Kumusta na nga ba lang iyong ina, Tony? Wala na siya. Matagal na rin siyang sumakabilang buhay. Talaga, sayang naman kung ganon. Alam mo, Tony, gusto ko sanang alisin sa puso ng iyong mahal na ina ang natitirang lungkot. Matagal ko na siyang gustong makausap tungkol sa bagay na yun. Oo nga pala. Ang pagpaslang ng mga jablo ng trabaho ngayon ni Tony, Miss Margaret. Talaga? Gumagawa ka na ng kabutihan, Tony. Nakakatawa naman. Miss Margaret, siguro panahon na rin para sabihin natin ang lahat kay Tony. Oo, panahon na nga. Kaya natin siya pinabalik sa syudad na ito, Ernest. Ito ay para pagbayaran natin ang kasalanang pagpapahirap sa kanya at kanyang ina ng mga panahong iyon. Nagsisisi na kami sa ginawa namin. Anong sinasabi niyo? Sinabi ko nung isang araw, nakahanap na ako ng ebidensya, Tony. Ebidensya magsisiwalat ng katotohanan. Mga jablo nagsimula ng gulo. Sa mga guho? Oo, Teka, huwag mo sabihing tatawagin mo mga Diablo sa lugar na pupuntahan natin, Ernest. sabi ko na, marami kang ang nalalaman. Sandali, yan din ba ang sinabi ng mga tao na kilala ko sa circus kanina? Yung tungkol doon sa lugar. At ang paraan ng pagtawag sa mga Diablo. Sabihin mo nga sa akin, yun din ba ang tao nagsabi sa'yo na ako si Tony? Ano bang problema dun? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil muli tayo nagkita. Ang mahalaga sa lahat, makukuha nyo ng mag-ina sa wakas ang katarungang matagal nyo nang hinihintay. Nakakatuwa talaga.
Heto, uminom tayong dalawa para sa pagbabalik mo sa syudad na ito, Tony. Nakabalik ka na pala, Ernest. Nakauwi ka na rin. Oo nga pala, Tony. Siya si Elise, asawa ko. Mas matangkad pa pala siya sa inaasahan ko. Hindi katulad na naikwento mo. Nakalimutan mo na yata. Yung palaging kinikwento ko sa iyo, Elise. Yun yung mga panahong bata pa kami ni Tony. Ano ka ba naman? Oo nga pala. Pasensya na. Oo. Sandali lang, maghahanda lang ako ng makakain ng dalawa. Magpahinga ka muna, Elise. Kagagaling mo pa lang sa trabaho, di ba? Pero, Dito ka na muna. Sabahan mo si Tony. At ako na maghahanda na makakain. pasensya ka na. Ito kasi ang una kong pagkakataon na makilala ng kaibigan ni Ernest. Huwag mo nang alalahanin pa ang tungkol doon. Walang problema, ayos lang sa akin. Ang sabi ng mga narito, tuloy na raw nasiraan ng ulo si Ernest. Ang masama, pati mga estudyante niya, ganun na rin ang iniisip ngayon. Kahit na nagkaganon, naging guro pa rin siya at hanga talaga siya kay Miss Margaret. At ano naman ang masasabi mo sa lahat ng ito? Gusto kong ibaon ng lahat ni Ernest sa limot ang lahat na nangyari noon. Kung ganon, sabihin mo sa kanya. Ginawa ko na yun. Ilang beses na. Ang totoo, sumuko na ako sa kakasabi sa kanya. Pagkatapos, nagkakasakit pa si Miss Margaret. Pero isang araw, umuwi si Ernest na masaya. Magkakaroon na raw ng linaw ang nangyaring insidente dati. Isa pa, makikita niyang muli si Tony. Para sa asawa kong si Ernest, isa kang espesyal na tao, Tony. Ang totoo nga niyan, ilang beses ko na rin niyang ikinuwento sa akin kahit bago pa kami ikasal. Sinabi niya sa akin na hindi mo katulad ng ibang tao. Kapag sinimulan na niya ang kwento, siguradong aabuti na ng gabi. Kaya nga nakilala kita dahil sa mga kwento niya. Oo nga pala, may isang bagay rin pala kung hindi nalalaman sa'yo. Ang isang pangako para sa'yo. Pangako? Oo, sinabi niya sa akin na magkasama niyong tutuparin ang pangakong yun. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin niya sinasabi sa akin kung saan niyo ibinuo ng treasure box na nililihim ninyo. Para talagang bata si Ernest. Malamang nakabaon lang ang bagay na yun malapit sa lugar na to. Ah? Gaya ng inaasahan, ikaw. Nakikiusap ako. Magpanggap ka lang bilang si Tony. Gawin mo yun hanggat narito ka pa. Matagal na tayong hindi nagkikita. Alam mo, hinabala mo ako sa paghahanap sa'yo sa circus. At hindi mo ako binati. Gagawin ko sana yun nang bigla kang umalis. Huwag mo naman sanang painitin ang ulo mo, Dante. Kung ganun, tatapusin ko na lang ang buhay mo ngayong gabi. Hoy, sandali lang muna, Dante. Para sa kaalaman mo, ginagawa kong lahat ng ito para sa'yo. Kung hindi mo alam, ninanakawan ng lola at ng lalaking yun ang sinasabi nilang lugar. Alam mo, mapanganib yun para sa kanila. Kaya nga gumawa ko ng paraan para makipagkita ang lalaking si Ernest sa'yo, Dante. Ayaw mo bang maniwala sa akin? Bakit mo pa ginawa yon? Hindi mo ba kayang paslangin ang mga kakaibang nilalang na naroon sa mga guho? Kaya mo yun, di ba? Huwag ka namang ganyan. Alam mo namang mga mahihinang klaseng diablo lang ang kaya kong labanan, Dante. Kung hindi ka lang malakas, hindi na sana kita papupuntahin sa lugar na ito. Sa huling pagkakataon, gusto kong makita ang mukha mo. Grabe, nakakatakot na nga, Dante. Alam ko kaya ka kumikilos dahil sa amoy ng mga diablo na nasa paligid mo lang. Huh? Oh, Tony. Maaga yatang gising mo ngayon ah. Gagawa lang ako ng kape. Kung pwede lang sana, huwag ka nang magtawag ng mga diablo. Ano bang problema? Kung sakali magpakita ang mga diablo, anong gagawin mo?
Kung kaya ng mga tao na pigilan ng mga kagaya nila, hindi sana mangyayari ang insidenteng sumunog dito. O baka naman, sa simula pa lang, aasakan sa akin. Hindi ko plano na hiramin ang kapangyarihan mo. Huwag ka na magsinungaling. Kung gusto mo, bababaan ko ang singil ko. Oo nga pala, handa na ako. Hindi mo papanatag ang isip mo sa binabalak mo. Alam ba ni Elise ang tungkol dito? Wala siyang kinalaman dito. Intindihin mo sana, Tony. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Matagal ko na tong problema. Ikaw ba yan, Tony? Tama? Paano niyo nalaman? Kahapon lang tayo nagkita, di ba? Mag-isa ka lang ngayon? Wala akong kasama. Ganun ba? Ituro niyo sa akin ang lugar na yon. Plano ni Ernest na tawagin ang mga Diablo. Ginawa niya lang yun para ipaghigantikat ang iyong ina, Tony. Mali yun. Tony, Ang totoo, hindi ako si Tony. Pero totoo na gumamit ako ng pangalang Tony nung bata pa ako. Nagkataon na naging kapangalan ko ang kaibigan niya. Pero hindi ako ang Tony na matagal niya nang hinahanap. Dante ang totoo kong pangalan. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako sa sudod na ito, ako ang kaibigan niya si Tony. Kaya sabihin niyo sa akin, paano pumunta? Tony! Yan ba ang Diablo? Ikaw nga ba si Dante? Paano nga kung ako siya? Tony! Narinig ko na ikaw ang anak ni Sparta. Kainis mo kung ano itsura mo. Bata ka ba na? Kung ganon, mamalitin mo lang ba ako, Diablo? Ikaw ba yan? Bilisan mo! Ako talaga ang hinahabol ng Diablo to! Tama ba? Ang dugo mo ang habol ko, Dante, pero magda ka na. Kapag nakuha ko na ang dugo mo, Dante, ang pirsa ang dugo ng isang Diablo ng isang tao. Simula sa akin ngayon, magagawa ko ng pamumuhay ang mundo ng mga Diablo mamahayanan. Ang dahilan. Kaya inatake ng mga Diablo ang syudad ng mga bata pa kami. Tony, ikaw ang...
Nasaan ang Diablo? Maayos ng lahat. Wala nang Diablo sa paligid. Alam ko naroon pa yun. Bakit pala ako narito, Elise? Nawalan ka kasi ng malay dun sa guho, Ernest. Kaya dinala ka dito ni Dante. Dante? Sino siya? At nasaan ang taong yun? Kanina lang narito siya. Sandali! Diablo! Ernest, tama na! Isa pa, hindi si Tony ang taong kaharap mo! Ikaw nga yan! Kung wala ka lang sana, walang taong masasawi sa syudad dati! Ernest! Kasalanan mo lahat ng yon! Dahil sa'yo, winasak ng mga Diablo ang syudad! Tama na! Bakit niloko mo kaming dalawa ni Miss Margaret? Hindi kita mapapatawad! Hindi ka rin mapapatawad ng mga nasawi! Makinig ka! Huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito! Kung makikita pa kita, sinusumpa ko papaslangin na kita! Nakita mo ang lahat. Mahirap talagang kausapin ng mga tao, di ba, Dante? Hindi ako nagkamali. Kumpara sa mga Diablo, punong-puno ng takot ang puso ng mga tao. Kung wala ka lang sana doon, hindi wawasakin ng mga Diablo ang buong syudad at walang masasawi, pero nangyari nang nangyari, Dante. Sabihin mo, ano bang gusto mo maabot? Ginagawa ko lang naman ang lahat para tulungan ka.ギャンブルは嫌いじゃない。勝つか負けるかの緊張感は悪魔を飼ってる時と共通するものがあるしな。結局のところ俺は普通の生活ってやつに満足ができないんだろう。とはいえ何事もやりすぎるのは考えもんだ。ギャンブルで借金を作るほど愚かなことはない。まして命まで落とすなんてな。